Last week, ito ang prutas na ipinakilala namin sa inyo na kung tawagin, lipote. Ngayon naman, dagdagan pa natin ang mga prutas na bibihira ng makita o kailangan nating malaman, lalo na ng mga kabataan ngayon. Katulad ng buto-buto o bignay ng tarlac at pandan o kung tawagin ng mga taga Bicol, hala. Tuwing tag-init, ang nasa 20 ektaryang lupaing ito sa Barangay San Miguel sa Batangas City, nanunuyo at nagbibitak-bitak dahil sa sobrang init. Kaya ang tawag ng mga residente rito, disyerto. Wala ka nakikitang sariwa, puro tuyot na. Sa kabila nito, ang turing pa rin nila sa disyerto, paraiso. Ito rin kasi ang panahon kung kailan namumunga na ang tumubo ritong mga puno na ang prutas, instant kumikitang kabuhayan para sa kanila. Kaya itinuturing nilang buenas, siniguelas. Ang bunga ng siniguelas o Spanish plum, maliit at pabilog, berde kapag hilaw na nagiging violet o red kapag hinog. Ang lasa nito, medyo hawig sa mansanas na maasim-asim kapag hilaw pero matamis kapag hinog. Pwedeng diretsong papakin, yung iba naman isinasawsaw sa asin. Nanginamnam, asim. Masarap ang lasa. Si Rida, bata pa lang, nakahiligan ng kumain ng siniguelas. Dito sa amin, pag tag-araw, dun lang namumunga ang siniguelas. Kaya kahit 60 anyos na, wala raw makakaawat sa kanya sa pag-akyat sa puno nito. Si Rida sumampa sa isang steel ladder at saka isa-isang sinungkit ang mga bunga gamit ang kung tawagin niya sa langsang. Tayari ng kawayan, ito ay ginagamit sa pagsungkit ng siniguelas. Aring mga koronang ito. Sumama ka na din eh! Ang mga nakuhang siniguelas ni Rida, ginagawa niyang minatamis. Are, inaalisan ko ng butot, parang gawin na matamis. Lalagay ang asukal. Manamis-namis siya na medyo maasim, para siyang pinaglahok na buko at saka sampalok. Pwede pang dessert. Ang siniguelas po ay mayaman sa vitamins tulad ng vitamin A, vitamin C, and minerals tulad ng calcium at phosphorus. So ito din ay mayaman sa antioxidants na lumalaban para maprotektahan yung ating cells sa katawan. Ang mag-asawang Leo at Josie nakakuha ng alas nung nagka-jackpot ng 9 na puno ng siniguelas sa nabili nilang 2 ektaryang farm na ito taong 2021. Ito pong siniguelas po namin, malalaki po siya, lalo na pag ang kulay niya ay yung hinog na. Tuwing Mayo, nakakaani raw sila ng hanggang 2 sako ng siniguelas kada araw. Mas mahal daw nila itong naibibenta online, 100 to 120 pesos kada kilo. After harvest po nila sa umaga, dinadala po nila dyan sa may barangay road. Ang bentahan po ay per pieces. Ang 100 pieces po ay nasa 70 and 80 pesos. Pag panahon talaga na ako ay kulang, laging pumapasok sa isip ko, pumunta dito para mabilas ng siniguelas at talagang napakalaking tulong sa akin. Ang pinagkakakitaan naman ng mga kababaihan dito sa Barangay Santo Domingo sa Anao, Tarlac, paggawa ng suka. Pero ang suka nila, iba raw sa nakasanayang suka na nabibili natin sa tindahan. Ang lasa kasi nito, maasim na manamis-namis. Ang kanila kasing ginamit, hindi tuba o coconut juice, kundi katas ng prutas na sagana sa kanilang bayan. Bignay! Para itong berries o aratilis, maliliit at pabilog. Kapag namunga, kumpol-kumpol. Maasim na matamis.
Ang bignay ay napakayaman sa vitamin A, C, manganese, and even calcium and phosphorus. Ito din ay nagtataglay ng antitoxins na lumalaban or nag-neutralize ng mga harmful toxins sa katawan. Dahil sa taglay nitong asim, si Virginia nagka-ideya na gawin itong suka. Dati pinapabayaan lang namin tong bignay, pero nung maano ko pong pwede palang gawin, nagsubok po ako muna. Tapos nung pwede pala, inopen ko na po sa mga kasama naming kababaihan. Ang mga binatilyo sa kanilang barangay, ang pinapakisuyuan niyang umakyat na mga puno ng bignay. Ang taas kasi nito, umaabot ng hanggang 20 feet. Ang mga bunga, mano-manong pinipitas mula sa mga sanga. Ang mga nakolektang bignay, tinimbang, hinugasan, at saka piniga para makuha ang katas. Ang juice, sinala gamit ang strainer. Ibinuhos sa drum at saka tinimplahan ng asukal at hinayaang mag-ferment sa loob ng 1 buwan. Ang fermented bignay extract, pinakuluan ng 15 minutes bago isinalin sa bote. Sa 1 buwan, nakakagawa raw sila ng 100 liters ng suka na naibibenta nila ng 60 to 70 pesos kada litro. Balance lang po yung asim at tamis. Sa pag-inganyo po namin, nakilala rin po yung barangay namin dahil sa paggawa namin ng bignay vinegar. Sa mga kababaihan po, nakakatulong din po sa kanila yung paggawa namin ng suka dahil nagkakaroon din po sila ng dagdag kita. Ang prutas namang ito, parang out of this world ang itsura. Hawig sa pinya, may mga mata na ang kulay nag-aagaw yellow at orange. Tumutubo sa Pacific Islands katulad ng Hawaii at tinatawag din nila itong exploding planet. Kapag kasi ito'y biniya, ang itsura, para raw sumabog na planeta. Hala, anong prutas ito? Hala, opo, hala ang pangalan ng prutas. Si Aldrin, bata pa lang, nakikita na raw ito sa kanilang bayan sa Daet sa Camarines Norte. At dahil madalas sa dalampasigan tumutubo ang halaman nito, ang prutas na hala, binansagan din nilang pandang dagat. Ang pinakagamit po nitong halaprot ay panggamot po sa urinary tract infection. Pinapakuluan po yung bunga and then iniinom po sa umaga. Kung wala po kayo makukuhanan ng buko juice, pwede pong gamitin ang bunga ng halaprot bilang alternatibo. Ang hala fruit kasi ay parang kapamilya ng pandan. Ang ginagamit siyang parang herbal medicine sa mga ibang inflammatory diseases. Ito ay pangtulong lamang, hindi sila gamot talaga. Kapag tinanggal ang isang mata o screw pine ng hala, makikita ang dilaw na bahagi nito sa dulo. Yun daw ang parte na pwedeng papakin. Sarap yung lasa ng prutas mismo. Matamis na parang lasang tubo. Siya ay mayaman din sa fiber, iron, vitamin A, beta-carotene na kino-convert ng ating katawan to vitamin A para sa pagkakaroon ng clear vision, even smooth skin, and nagkataglay din ito ng antioxidants. At hindi lang pinapapak ang laman ng bunga nito, pwede rin daw gawing alak. Pipiliin po natin yung saktong-sakto ang pagkahinog para sa ating halaprot wine. And then huhugasan po natin yung mabuti, and ready na po ito para kunin yung mga individual na laman niya. Ang dilaw na laman ng hala, pinakuluan para makuha ang juice. Tinimplahan ng asukal at yeast. Isasalin na po natin dito sa ating garapon na pagpepermentan. At saka hinayaang mag-ferment sa loob ng 20 araw. Trial pa lang daw ito, kaya hindi pa ibinibenta. Pero wag daw dadamihan ang inom dahil kapag napasobra ng lagok ng hala wine, hala kayo, pihadong nakalalasing. Mayaalim tulad ko yung lasa niya sa mga wine na nabibili sa mga tindahan. Meron siyang konting hagod. Masarap siya, gumuguhit at banayad siyang inumin. Feels like summer always tayong mga Pinoy. Dahil sa islang pantropiko ng Pilipinas, maraming matitikmang masasarap at masusustansyang prutas. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.